ang ano ninyo dito, sir? Take. Yun nga po, dun sa mga critical na alegasyon niya laban sa pamilya Duterte, partikular na dito kay Vice President Sara, pati kay Pangulong Duterte, wala naman siyang katibayan, 'di ba? And sa isang sinungaling, convenient 'yon na yung mga allegation mo laban kay VP Sara at saka kay PRRD katulad ng mga cash deliveries, di umano, pati yung mga instructions nila na verbal lang at saka over the phone na prepaid numbers, ay talagang hindi verifiable. Napaka-convenient niyan para sa isang sinungaling na wala naman talagang ebidensya. Pero fatal din siya kasi ibig sabihin hindi niya mapapatunayan yung mga paratang niya. Opo. Ang lagi niyang sinasabi at parang laging laman ng mga larawan ay pinapakita po niya ay dahil miyembro daw siya ng grupo, parallel group na Isip Pilipinas. Sa pagkakalam ninyo, hanggang doon lang ba yung involvement niya ni Madriaga po? Yun ang dun sa buong salaysay niya. Baka yun lang ang totoo. Yung na siya yung bumuo ng Easy Pilipinas. Pero alam mo, itong Easy Pilipinas kasi parallel support group ito, Admare, na ang ibig sabihin ng parallel support group, volunteer group ito na walang opisyal na kaugnayan doon sa kandidato. Kumbaga, nagkusang loob lang tong mga individual na to, bumuo sila ng grupo para magtulungan para suportahan ang kandidatura ni VP Sara. So wala silang official na ugnayan, kundi volunteer sila. Ngayon, so totoo na binuo niya yung grupo na yon. Ang hindi totoo is yung paratang niya na si VP Sara daw ang nag-utos sa kanya na buuin yon. Tapos nga itong sa supplemental affidavit, biglang napasok na rin si Pangulong Duterte doon sa equation na kesyo pinondohan ba yung Easy Pilipinas ni PRRD at ni VP Sara? Hindi po totoo yun kasi hindi nga po kilala ni VP Sara itong si Ramil Madriaga. At so far sa lahat po natin sa lahat po ng nakausap natin na malapit kay dating Pangulong Duterte, lahat din po sila nagsasabi hindi rin nila kilala itong si Ramil Madriaga. Of course, hindi natin makumpirma mismo galing kay PRRD kasi nasa ICC siya. Pero yun po ang lumalabas. Wala pong may kilala dito sa mag-ama kay Ramil Madriaga. So, imposible po talaga yung mga sinasabi niya na kesyo ginamit siyang dummy ni Pangulong Duterte for money laundering, or ito naman si VP Sara, pinag-utusan siya na magdala ng mga kaperahan kung kani-kanino, na humingi sa kanya ng tulong, itong si Man Scarpio. And by the way, hindi lang isinasa publiko ito, pero na-inform kami ng Office of the City Prosecutor of Taguig na nag-file din ng separate perjury case si Attorney Man Scarpio dito kay Ramil Madriaga doon sa mga alegasyon na dinadawit siya. Opo, no? Kasi larawan lang yung ano kumbaga, doon pa nga sa explanation din na si Attorney kilala ang kakilala ni BP Sara sa Isip na siya pala ang inimbita sa inauguration at hindi itong si Madriaga, pero si Madriaga ay siyang ipinadala ni kilala bilang proxy kasi nga mayroon siyang lakad. Kaya nandoon siya, present siya doon na nakabarong at during sa inauguration ay nakabigyan siya ng chance na makapagpa-picture, attorney, which is yun ang kanyang ginamit na basehan na close. Ganyan sila ka-close. Ay, masyado malayo. Ganyan sila ka-close daw ni BP Sara. Yun nga po na-explain mo naman. Yun ang napatunayan natin doon sa perjury complaint. Meron tayong testimonya mula kay Attorney Ryan Kilala at pati na ebidensya
by way of invitation mula sa inauguration team para kay Attorney Ryan Kilala na mag-attend ng inauguration bilang kinatawan ng EC Pilipinas. Tapos, meron din tayong text messages between Attorney Ryan and yung RSVP number. Yung taong may hawak ng RSVP number, si Miss Ana Magnaye, na yun nga, hindi makakapunta si Ryan Kilala. Kaya sinabi niya doon sa RSVP number na si Ana Magnaye ang may hawak na hindi po ako makakadalo, si Ramil Madriaga na lang ang kakatawan dito sa EC Pilipinas. Tapos, meron din tayong text message mula kay Ramil Madriaga to Ana Magnaye, yung RSVP number na dadalo ako kapalit ni Attorney Ryan. So, nakukumpirma nung mga ebidensyang yun na hindi talaga siya malapit. Hindi po ba? Kasi sinasabi niya, biruin mo, lalo na pagkatapos nung testimonya niya kahapon, ang daming pinagkatiwala sa kanya ng pamilya Duterte. Pero pagdating dun sa 2022 at pagkatapos niyang buuin itong EC Pilipinas na inutos lang sa kanya, di ba? Hindi siya naimbitahan dun sa inauguration. Kailangan niya pang maging proxy. Kailangan pang hindi maging available ni Attorney Ryan para lang makadalo siya. Tapos, isa pa, bakit niya naman kailangan pa ng imbitasyon kung ganun talaga siya kalapit sa pamilya na nagtatrabaho siya para kay VP Sara? Bakit niya kailangan ng imbitasyon? Kasi sabi niya, magkasama kami, sabi niya kahapon magkasama kami 24 hours sa kampanya. 'Di ba? Parang advance party kami doon sa mga lugar kung saan siya mga kampanya. Yun naman pala bakit kailangan mo pa ng imbitasyon? Hindi ba dapat kasama ka doon sa inauguration team or kahit man lang doon sa security team ng inauguration? 'Di ba? Kaya doon pa lang halata mo na nagsisinungaling tong mamang to. Pero, sige po. Admar, punta rin tayo dun sa iba pang picture na pinakita niya, yung pinakita niyang virtual meeting. Diba? Unang-una, yung virtual meeting na yon at makikita naman dun sa linabas kahapon, na hindi yun one-on-one meeting. Maramihan yon. Yung unang pinakita niyang virtual meeting, EC Pilipinas meeting yon with VP Sara. At ang mahalaga doon is si Attorney Ryan Kilala din ang nag-facilitate or nag-organize nung unang meeting na yon noong October or November 2021 with VP Sara. Si Attorney Ryan ang nag-text kay VP Sara at nag-request na paunlakan sila na mag-attend siya ng virtual meeting with EC Pilipinas. So, bakit importante yon? Kasi pinapatunayan nun na hindi talaga kilala ni Ramil Madriaga si VP Sara dahil kung oo, hindi niya kailangan dumaan kay Attorney Ryan para magkaroon ng virtual meeting with VP Sara. Pero ang nangyari po, ang testimonya at ang pinapakita ng ebidensya natin via text message is ang pinakiusapan ni Ramil Madriaga si Attorney Ryan Kilala na mag-request ng virtual meeting with VP Sara. Opo, so dahil ano lang yun parang ilang minutes lang ata yung hiningi nun, mga 10 minutes lang atang hiningi ni Oo, tsaka naku, Admar, napakadami niyan yung mga parallel support group. Napakadami niyan. Imposible talagang makilala ni VP Sara lahat ng sumusuporta sa kanya. At ang virtual meeting, yun talaga ang paraan para makipagkita sa mga supporters ng mga panahon na yun kasi may pandemya. Hindi naman nangangahulugan na dahil may virtual meeting, close na kayo, 'di ba? Or magkakilala kayo. Hindi, kundi yun lang talaga yung paraan ng mga panahon na yun na magkita-kita ang malalaking grupo dahil nga kailangan ng social distancing at nag-iingat yung mga tao na baka makakuha ng COVID sa labas ng bahay.
Opo. Attorney, isa pa. Nakita Ay, ko... teka, Sige po. bago natin maiwan yung virtual meeting na Sige yon, po. ito, balitang-balita naman dito sa SMNIs at sa ibang mga patas na media outlet, yung painting, kasi doon din nakuha yun eh. Akala ko yan yung painting sa likod mo. Baka bigay din niya ni Madriaga. Doon na nga Ay, sa painting po. Yun nga sana yung sunod ko na tanong po. Kanino ba talaga yung painting? Pwede ba natin maipakita yung painting? Pero ito, sagot naman nung may-ari. May-ari nung may-ari nung mismong painting. Sige po, attorney. inangkin ni Ramil Madriaga yung painting. Sabi niya, ako ang nagbigay niyan kay VP Sara. Nagpapatunay na magkakilala kami. Pero, hindi pa ata siya tapos mag-testify, lumantad na agad itong mismong artist na gumawa nitong painting na ito. At sinabi niya na ako ang gumawa nito at ako rin ang nagbigay nito mismo kay Mayor Sara noong 2021. So, imposible yung sinasabi ni Ramil Madriaga. Sabi pa ni Ramil Madriaga, ang gumawa niyan yung scholar ko sa Laguna. Sabi naman ni Miss Tanya Gaisano Lee, hindi po ako taga Laguna, hindi po ako scholar, taga Davao po ako. Napakayaman ni Madriaga, isang gaisano yung kanyang scholar. Mas mayaman, mas mayaman pa siya sa mga gaisano. Pero ito ba ay, kumbaga, for sure, hindi ito nasama doon sa perjury na ninyo, na isampa. Bago ba ito? Bago itong akusasyon na ito? Bago yan. Bagong-bago yan. At yun nga, kung gaano kabilis niya dinagdag itong bagong kasinungalingan na ito, ganun din kabilis yung pagkalantad nung totoong nagbigay ng painting, di ba? At nakausap na natin siya actually at saka yung abogado niya at mukhang willing silang mag-execute ng affidavit para ito nga, mapatunayan nagsisinungaling to si... Let me respawn in Rome, please. Yes! Our city currently has a population of 9. A farmer? I definitely need you. Aha! We have 21 now. Next, I gotta build houses for them. Too many things I need to spend money on, so I'll just build simple houses for the time being. Build a road first. With limited funds, let's make do with this dirt road first. Ramil Madriaga. Opo. Nabanggit ba ni Madriaga na siya daw ay isang sekretong empleyado? Nung una, nung linabas niya yung first affidavit niya noong November 29, 2025, or yung affidavit niya na may petsang November 29, 2025, sinabi niya, I worked in the following government offices. Sinama niya dun yung PSG, Presidential Security Group. Pero, nagkaroon tayo with the help of Brigadier General Cabangbang, who is a former PSG commander. Siya po yung huling PSG commander ni Pangulong Duterte. Siya po yung PSG commander nung last 2 years nung termino ni PRRD. Sa tulong po niya, nakakuha po tayo ng certification mula sa Presidential Security Command, yun na po yung bagong pangalan ng PSG, na nagsasabi na walang Ramil Madriaga na naging empleyado, naging miyembro or konektado dito sa PSG or even dito sa PSC. So, hindi po totoo yun. Nung linabas naman po natin yun, bigla namang sinabi nitong si Madriaga or yung abogado niya, nalilito na tayo, na hindi naman ako naging empleyado. Hindi ako naging empleyado, personal aid lang ako ni Pangulong Duterte, ni VP Sara, ganito ganyan. Pero wala po siyang katibayan eh. At saka kung sekretong empleyado siya, personal aid, wala sa listahan, sensitibo yung mga trabaho niya para doon sa mag-ama, bakit ka palaging may picture kasama yung amo mo na si VP Sara, diba? Di umano. Kung sensitibo yung trabaho mo, edi syempre,
ang dapat ginagawa mo, linalayo mo yung dapat yung asta mo at yung social media presence mo ay hindi ka ma-identify dun sa boss mo, hindi ba? Pero itong si Ramil Madriaga, ang nakikita natin base dun sa mga social media pictures niya, super fan siya ni ni VP Sara, kaya hindi talaga nagtutugma yung kwento niya. Ang sabi pa nga ni Attorney Ryan Kilala actually dun sa testimony niya is, ang totoo niyan, may crush si Ramil Madriaga kay VP Sara. Kaya niya binuo yung isip kasi isa siyang admirer ni VP Sara. Kaya niya binuo yung isip para mapalapit sana kay VP Sara. Pero yun nga, kahit doon sa mga effort niya, hindi naman siya talagang nakilala nitong ni VP Sara to the point na hindi man lang siya naimbitahan doon sa inauguration. Yun nga po, at ang isa nga sa ipinakita nga nitong si Madriaga na patunay na na-close siya, yung birthday greetings, may ganon. Pero mayroong nag-collate nito ngayon sa sa Facebook. Maaari ba nating maipakita? Hindi, yung maramihan, yung isang maramihan mismo. O ayan, marami po. May nag-collate niyan kasi noong pandemic, mahilig si VP na magpadala ng greetings. Ang sabi ko naman, kung ikaw ay close sa isang individual at babati sa iyo, ilalagay ka ba sa bond paper talaga na ganyan talaga yung mo, ipapakita yung pangalan mo? Di po ba, attorney? Totoo. At saka, yun nga, isa pa, actually, gusto kong makausap yan. Sino kaya ang bumuo niyan? Kasi kausap din natin actually yung tao sa opisina ni VP Sara at Mayor Sara noong mga panahon na yun. Siya yung in charge na mag-take ng videos. So, handa po siyang ibigay din sa atin itong mga videos. So, kaya nagtataka tayo, ba't biglang nasa public itong mga ito. But anyway, pero yan parang marami yan sa naka-online dati. Panahon pa kasi yun ng pandemya. And alam niyo naman po, tumatakbo rin po si VP Sara during that time na pagka presidente. So, naging part yan, yung pagbibigay din po ng greetings hanggang sa umabot pa sa punto na pati yung mga ibang mga nagpapagreet, nilabas na rin po nila yung kopya. Pero next ko po na tanong po, attorney,